Alam nyo guys, nakalimutan ko na tong kwento na to, pero nabasa ko siya ulit. So, bago ko pa siya makalimutan, i-share ko na sa inyo. Alam nyo ba na si Isaac ay isang peacemaker? Tapos, hindi siya nakikipag-away, hindi siya nakikipagtalo. Itong kwento na to is, itong kwento na to, itong quality niya to ay nai-display sa Genesis din. Ito yung panahon na wala na si Abraham. Tapos, nagkaroon ulit ng famine dun sa lugar nila. So, ang ginawa niya is, bumalik siya dun sa land na sakop ni King Abimelech. So, itong si King Abimelech, yung dating kakilala din ng tatay niya, ni Abraham. Yung nagkagusto din kay Sarah. So, ang ginawa niya, bumalik siya doon sa lupa ni King Abimelech. Tapos nag-plant siya ng mga crops. And syempre, dahil blessed nga siya ni God, dumami yung crops niya until yumaman siya. Like, naging super yaman siya dahil dun sa mga crops na tinanim niya. Tapos itong si King Abimelech is na-threaten. At tapos sinabihan niya si Isaac na, "You became too powerful for us. You have to move away." Sabi niya ganon. So, alam niyo ginawa nito ni Isaac. Sumunod lang siya. So, umalis lang siya doon kahit na yung crops niya ay nandun. Kahit na madami siyang maiiwan. Wala, sumunod lang siya, umalis lang siya. So, lumipat siya ng lugar. And kahit na lumipat siya ng lugar, yung mga servants ni King Abimelech ay naiinggit pa din sa kanya. So, pumunta siya doon sa may well, sa may balon na ginawa ng tatay niya before, ni Abraham. Tapos sa inggit nitong mga servants ni King Abimelech, tinabunan nila yung well na ginawa na hinukay ni Abraham before. Tapos yun yung hinukay ni Isaac. And of course, nagkaroon ulit ng tubig. May fresh water ulit. Itong mga servants ni King Abimelech, sinabihan sa kanya na, "Oy, amin yan. Water namin yan." So, ang ginawa nitong si Isaac, umalis na lang siya. Lumipat na naman siya ng lugar. Naghanap siya ng huhukayan niya ng well. Kasi syempre, kailangan ng family niya yon, ng mga tauhan niya, di ba? So, naghukay na naman siya ng sarili niyang well. Tapos, itong mga servants ulit, sinabihan ulit siya na, "Water namin yan." Tapos, pinapaalis na naman sila. Ayaw silang bigyan ng water. Ayaw ibigay sa kanila yung water na yon. So, si Isaac, go lang. Hindi siya nakipag-away. Hindi siya nag-appeal. Basta, lumayo na lang ulit siya. Tapos, naghanap na lang ulit siya ng place kung saan makakapag-hukay na naman siya ng isa pang well. So, diba, nakakatuwa yung attitude niya, yung mindset niya. And dun sa third well na nahukay niya, wala nang sumita sa kanya. Wala nang nagda-drive away sa kanila. Tapos, sabi niya, ngayon, binigyan na tayo. Ito na yung lugar kung saan gusto ni God na tumigil tayo. Nung mabasa ko ulit to, na-realize ko kung bakit ganun yung mindset ni Isaac. Na pag may nagpapaalis sa kanya, go lang siya, alis lang siya, sumusunod siya. Tapos maghahanap na lang ulit siya ng mahukaya niya. Alam niyo kung bakit ganyan yung mindset niya? Because alam niya na si God ay may laan na place para sa kanya sa mga panahong yun. Kaya kahit ano pa yung sinasabi or ginagawa sa kanyang masama ng mga taong nakakasalamuhan niya, go lang siya. Hindi siya nagkipag-away. Sumusunod na lang siya. Because he knows that God has something for him. Nakakatuwa. So, kung ikaw ay may gustong bagay or gustong basta something na gusto mo, tapos madami ang nag-hinder sa'yo at madaming umaaway sa'yo, go lang. Just ignore them, tapos mag-effort ka lang ng mag-effort. Try and try and try hanggang sa malaman mo kung yun na ba talaga yung gusto ni God para sa'yo. Thank you for watching.